Kaya siya nawala sa sirkulasyon dahil sa nalaman ni Carmina. Malamang pakanadi ni Carmina ang pagpapadala ng litrato ng anak nila upang masaktan ako. Upang ipamukha sa akin na huwag ko na silang guluhin dahil may anak na sila. At pakana rin niya marahil na gawin akong bestman upang masaksihan ko ang pag-iisang dibdib nila. Naisip ko na wala siyang karapatan na gawin yun sa akin. Nauna kong mahalin si Ryan at hindi siya minahal ni Ryan. Tanging ang anak lang nila ang kukubli sa kanilang dalawa. Sumama ka sa akin sa Maynila, ang sabi ko. Gusto ko pero kagaya nga ng sinabi ko, naalala ko ang pamilya ko dito at ang anak ko. Mahal na mahal ko ang anak ko. Ang sabi niya. Humiwalay siya sa pagkakayakap sa akin at umupo siya sa kama. Umupo ako sa harapan niya at inihiga ang ulo ko sa hita niya. Hinimas niya ang buhok ko. Bakit niya ginagawa sa atin to? Ang tanong ko sa kanya. Dahil mahal daw niya ako. Pero sinabi ko sa kanya na hindi ko siya mahal. At sa tuwing sasabihin kong ikaw ang mahal ko, nagagalit siya. At nagtatangka na magsusumbong sa papa niya. Kaya nilang magpatumba ng tao. Alam mo naman yun, di ba? Bigla ako siyang inalala nun. At tama siya. Masyadong madahasang pamilya ng babaeng pakakasalan niya. Wala kaming ibang pagpipilian. Gusto mo bang tigilin na natin to? Ang tanong ko sa kanya. Pero sa loob-loob ko, nasasaktan na ako. Hindi. Ililihim pa rin natin to. Sasabihin ko sa kanya na wala na tayo para hindi na siya magduda sa ating dalawa. Iwasan nating magkita sa mga lugar na maaring may makakita sa ating mga kakilala nila. Ang sabi niya, ramdam na ramdam kong mahal na mahal ako ni Ryan. Ayaw ko din namang mawala siya sa akin. Paano ang kasal mo? Ang tanong ko. Magpapakasal ako sa kanya. Magiging asawa niya ako. At magiging ama ako ng anak namin. Pero hindi niya makukuha sa akin ang pagmamahal na nais niya. Dahil sa iyo lang ako magmamahal ng tunay. Ang sabi niya. Mahal na mahal kita, Ryan. Bigla akong napaluha noon. Alam ko, gagawa ko ng paraan para makita ka, para makasama ka. Kung hindi niya ako papayagang makasulat sa'yo, gagawa ko ng paraan para makausap ka, para makita ka. Gusto ko makabawi sa'yo. Ang sabi niya. Hinalikan niya ako sa noo ko. Noong gabing yun, umalis din siya. Sabi niyang tumakas lang daw siya upang makita at makakausap ako. Muli akong nalungkot nung umalis siya. At sa tuwing ginagawa niya yon, tila nawawala ang kalahati ng buhay ko. Kaya nanghihina ako. At mula nung nalaman ko yon, patay mali siya lang ako kay Carmina na alam niya ang tungkol sa amin ni Ryan. Napansin kong panakikiramdaman niya ako. Lagi niya kasi akong iniimbita sa kanila noon.
Gusto daw niyang makilala ng gusto ang matalik na kaibigan ni Ryan. Ang magiging best man ng aking mahal. Pero ramdam ko ding pinagsiselos niya ako. Naramdaman kong hindi maganda ang ugali ni Carmina. Kasi kung gugustuhin niyang mapalayo ako kay Ryan, hindi na niya hayaang magkita pa kami. Pero ang ginagawa niya, nais niyang makita ko na pinagsisilibahan siya ni Ryan. Naiinis ako minsan. Nagsiselos. Lalo pat nakikita kong hinahalikan niya si Ryan. At sa gabi naman, kasama ko si Ryan sa kwarto ko. Pero limitado lang oras na ilalagi niya. Pero para sa akin, napakahaba na ng sandaling yun. Pero sa tuwing aalis siya, ninanais ko na sumapit na muli ang isa pang gabi para naman masolo ko siya. Isang linggo bago ang kanilang kasal, muli ay nasa bahay ako nila Ryan. Lumabas si Ryan noon upang bumili. Naiwan kami ni Carmina. Ikakasal na kami ni Ryan. Ang sabi niya, alam ko, masaya ako para sa inyong dalawa. Ang sabi ko, pero deep inside, it really hurts. Mabuti naman kung ganun. At pagkatapos ng kasal namin, ayokong makita ka pa na kasama ang magiging asawa ko. Ang sabi niya, natigil ako noon. Inisip ko na nakakaramdam na kaya siya na nagkikita kami sa gabi. Kung yan ang gusto mo, total, babalik din naman ako sa Maynila. Graduating na ako. Baka hindi na rin ako babalik dito pag nakahanap na ako ng trabaho doon. Ang sabi ko, mabuti naman. Nabigyan ko siya ng anak. At nakita mo naman kung gaano siya kasaya, di ba? Kaya hayaan mo na kami. Dahil alam naman nating hindi mo siya mabibigyan ng anak. Nangiti siya noong sinabi niya. Ngiti na tila napaka-sarkastiko. Pero hindi ko siya pinatulan. Alam mo kung bakit kita laging pinapapunta dito? Para malaman mo na masaya na si Ryan sa akin. Ang sabi pa niya. Alam mo rin ba kung bakit ako napunta rito? Hindi para alamin kung anong meron kayo. Napunta ako dito para makita si Ryan. Yun lang yun. Bigla niya akong binuhusan ng tubig na galing sa baso sa mukha ko. Wala akong magawa. Tumayo ako. Salamat sa merienda. Pakisabi kay Ryan, umalis na ako. Ang sabi ko sa kanya. Pagkatapos ay lumabas na ako. Paglabas ko, nasa lubong ko si Ryan. Bigla akong napaiyak nun. Ang hina-hina ko. Hindi ko kayang ipaglaban si Ryan. Nakita ni Ryan ang pagluha ko. Susundan niya sana ako pero tinawag siya ni Carmina. Parehas kaming walang magawa. Pumunta ako noon sa lambak. Ako lang mag-isa. Pinagmamasdan ko ang inukit niyang pangalan namin sa puno. At muli, tumulo ang luha ko.